Game. So to turn on, ano naman siya, no? Nakasaksak na. Dito yung switch niya. Ano yung water? Ayan. So model nito, US 500. Ano siya, A-scan. So ito, pinapakita lang na kung kailan last parang calibrate or chinek yung probe kung calibrated pa. Ito naman, hindi naman siya necessary na everyday. Pero sometimes pag, halimbawa, parang yung results hindi na ganun, parang suspicious na, you can measure naman again. Tapos check ko lang, dito ba yun? So, mamaya napit ko na lang. So, halimbawa po may patient tayo, pwede natin itong gamitin. Ito, normally, hindi na natin pinapalitan. Pero, halimbawa, patient po, pag kunyari, tatanong natin kung naoperahan na ba yung mata niya. If hindi pa, fake it. No? So, ngayon right eye tayo. Halimbawa, sabihin, yung left eye ko naoperahan na. Kung gusto natin ma-measure din, pwede mo itong palitan ng a-faking. Ayan. Sorry, IOL pag na-opera na. A-faking pag wala ng lens. Halimbawa, baka na-trauma or parang may ibang surgery na ginawa. Like nag-retina surgery, tinanggal na yung lens ng una. Papalitan na lang or lalagyan na lang. Yan, pwede mong gawin a-faking. IOL, meron na siyang existing IOL. To fake it and fake it too, same lang naman siya. Nag-change lang dyan yung parang settings ng velocity, ganyan. Sa mode, we recommend using auto. Mas mabilis na rin siya, pati full, makukuha naman yung sample. Dense cataract, example, nahirapan na tayo mag-measure. Parang mabagal or matagal. You can turn on pag talaga matakapal yung cataract. And you can notice yung threshold once na on off ko, nababago din. So, ito kahit hindi na natin baguhin. And this one is gate. Ang ginagawa po niyan, so ito retina gate, no? Let's say want to turn on. Sorry. Retina, you want to turn on, yan. Yung blue line, di ba nag-spike kasi yun eh. Blue line yan, yung retina, cornea, yun ko rin. So ito yung front ng cornea. Lens F is front ng lens. Ito yung behind. So yung parang likod. So ito basically yung kung sa spikes, ito yung front ng cornea, front ng lens, likod ng lens. Then spike ulit siya na gano'n eh, para sa retina. So ginagamit ko lang ito, halimbawa pag sometimes baka merong mga problem sa loob ng mata, nade-detect yung ng machine na retina na pala yun. Yung pala baka floater lang or maybe basta may something siya na ma-measure or yung machine na hindi naman talaga yung retina. Kasi ang ginagamit din yun naman para ma-measure yung haba ng mata. So halimbawa ganun na nangyari, ginagawa ko, naka-retina ako ngayon. So pwede man adjust para let's say ito talaga yung yung haba ng mata or ito talaga yung retina niya. Pero this one again is an option only. Hindi naman necessary laging to turn it on. So halimbawa ready na tayo, no? Tapos yung patient kanina, ito yung ating ibabiometry. Set na natin dito sa bio/IOL. Lagay na natin yung kanyang R1, R2 dito, no? And ating ang gagawin natin, of course, check natin mata. Let's say ito, left eye. Left eye, 42, 42. Enter. Halimbawa si Doc, gusto ni Doc mag-target. Let's say minus negative 0.50. Yan. Sorry. Yan, ganyan. So sa left eye, sa right eye, lagay din natin dito 42.25. So R1 and R2. Yan, targets, let's say ganun din, maglalagay sa doc down ng 0.50. Yan. So balik na tayo sa main window, yung sa bio.
So let's say mag-measure na tayo. Hanapin ko lang yung test ay para dito tayo. Ito na lang. So, itong gagamitin natin na ano na let's say test eye. Ang lagyan ko lang ng water, no? Para kasi kailangan medyo basa din to eh. So, ito alcohol ginamit ko. Tapos, ito kasi para gumana siya sa probe, kailangan naka-affy kick. So, change ko lang to affy kick. Kasi basically, ang mini-measure na lang niya is axial length. So, kunin ko na po yung probe. Mapapansin mo meron tayong foot pedal. Pero kahit it's up to you kung gagamitin. Pero basically, nandito rin naman sa screen yung control light. Kung gusto na natin mag-measure, click lang natin tong freeze. Pag nakita mong live, tapos may nag-spike up, naka-on na yun. So, ito mo. I-hide ko lang yung gate ng cornea. Yan, para makita nito. Yan. So, sa ngayon yung gate lang ng retina yung on. No? So, ready na yan. Naka-auto mode naman tayo. Ilagay ko lang yung probe dito sa Test eye. So, pag ganitong hindi pa add lang ako ng water. Ano yung mga itong dito, water? Mga ayan na nagkakaroon na ng reading na. Try ko nga dito. I-off ko lang gate na eh. Ayan. So, mapapansin mo kaya in-off ko yung gate kasi sinet ko kanina na yun yung retina. So, syempre, yung spike hindi umaabot doon. Kaya wala siyang nare-read. So, yan daw yung measurement, ang SD or standard deviation, 0.01. Ideally sa mga na-meet namin na doctors, parang 0.03 below, yun yung parang acceptable. So, once na okay na yan, pwede na tayo mag-proceed. So, ito right eye, measure dito, left eye naman. So, left eye yan. So, don't worry, pag clinic ko mo naman to, nandun pa rin siya sa right eye. Left eye, same procedure. If on lang natin, then halimbawa ito yung mata ni patient, Yan, so yan yung mata ni patient. Dito pa lang makikita mo yung comparison ng left and right. Sa kanyang left, ang average daw is 21.97. Sa right, 20.81. So halimbawa si Doc, sige, ulitin ko na lang to. Kasi parang masyadong malayo. I-click ulit yung freeze. Mag-measure ulit tayo. Bawa tayo mata. So kung gusto pa rin ulitin, pwede mo pa rin ulitin ganun. Yan. So halimbawa yan po, acceptable na yan. Notice lang po yung SD, masyadong mataas. So another try. So, I think ito talaga yung mata niya. So, once na okay na ako sa right at sa left, proceed na ako sa calculation. Yan. So, you can see, since kanina nalagay na natin yung mga R1, R2, automatic na measure na. Ginalagay na lang natin sa auto para SR kitty siya. Then once, if you can double check naman, left and right. Once you're good na, print na lang. Yung printer naman ito, this time dito siya sa gilid. Let's say si Doc gusto na magpalit, may button siya dun. Para dito. Ayan. So dito sa result, pwede na lang naman ni Doc i-write din yung name niya, ng patient, gender, ganyan, age. Nandun naman nalagay natin yung name ng surgeon. And makita mo yung different IOLs. IOL 1, 118.0, 118.4, 118.5. And yung naka-highlight, mapapansin mo,
nag-set kasi kami tayo ng target kanina na minus 0.50, no? Kaya ang hinighlight ng machine is ito, no? So, halimbawa, sa future gusto ni Doc mag-add ng IOL. Kasi nadagdagan siya ng mga IOLs eh. So we're done na dito, punta lang dito. Isa pa. Ibalik mo dun sa kung sa mag-add Oo. Dali. sa feature. So halimbawa si Doc, since ito pa lang yung list natin ng IOLs tatlo, si Doc gusto niya ng additional IOL sa future. Pwede siya makagawa nun. Dito tayo sa NIDEC Echo Scan. Click natin ang IOL. Basically dito maglalagay lang. So halimbawa si Doc gusto niya 118.7. Ito lalagyan ko na po. Model A constant talaga 118.7. If si Doc gusto niya maglagay dito po, you can get this sa box usually ng manufacturer ng IOL. Ganun din, may choice din sila na ilagay dito yung let's say model or brand para po per depending kung saan po sila mas sanay, no? So ito 118.7 add ko na save. Yan, so nandiyan na siya. Exit ko lang. So try natin, no? Let's say IOL 3 118.7. So yan, i-add na tayo. Automatic din magbabago yun. Kasi kanina 118.3, parang 25.5, so ngayon 31.5. So yun siya. Balik mo ngayon dyan. So balik natin kanina. Yan. Yung pinalitan mo. Kung yun yung kanina, 5.0 na yun. So halimbawa si Doc ayaw na niya nga pala maglagay ng target. You can just put 0. Mag-adjust na ulit ito. Mga iOS. Ayan. So, okay naman na see, we're done na may bago kayong patient. Pwede mo lang ito ulit like freeze lang ulit or live para measure ka na po ulit. Basta i-assure lang na or you can clear muna para mas sure si Doc na wala na yung results nung nakaraan. Ayun naman. Basta ito lang, no, type ng eye. If a fake cake, may IOL na siya. Or fake cake yung totoong lens pa niya. If si patient gusto ni Doc na immersion mode kasi ito may shell. Trigger shell tayo. Seal pa naman to dito mo na-open. So ito yung shell, ito yung parang tube para connect sa syringe. If to use this, kailangan natin syringe at saka BSS. Better BSS yung iba, sterile water, pero based sa study, parang better daw BSS. Then turn it on lang. Halimbawa on na, save ko lang. Mapapansin natin may immersion. So if we use immersion mode, tapos nag-contact tayo, hindi kayo makakapag-measure or yung results hindi maganda. So kailangan talaga aware dito if naka-immersion on ba siya or off. So ito naka-off na ulit. So pwede na ulit mag-contact mode lang. Halimbawa nga pala, last thing, pag mag-immersion si Doc, let's say on, ito kasi para siyang sleeve niya. Para siyang sleeve para madaling hawakan. Pero immersion, ilalagay natin sa shell sikip to masyado. So kaya to remove. Sleeve lang naman, lang naman siya parang damit. So ginagawa namin, ginaganto lang. Sila lagay yung shell para mas kasha yung shell. Yan yung gagamitin. Since contact tayo, off ko lang ulit. Lagay lang natin to. This one kasi is protection also para hindi masira agad yung probe. So ito lagay ko din. Yan. So dito nga pala, part sa axial length measure ni Doc yung ACD or anterior chamber depth, lens thickness, tapos yung sa vitreous.
Yun lang naman, no? So ito, iwan ko na lang siguro dito rin. Ibalik mo. Hindi ko sa